What's up mga kausap? Obligasyon muna tayo ngayong umaga bago tayo mapatuloy sa ating pag-vlog. Papadala ko muna itong mga produkto na to na galing kay Period Correct Car Care Products. Doon sa mga nanalo sa giveaway natin from last video. Hindi niya alam yun, no? Kasi nasa dulo yun ng video ko na bigla ako namigay ng mga produkto ni Period Correct Car Care Products. So, itong mga to, papadala natin sa Aklan, sa North Cotabato, at sa Mabalacat, Pampanga. So, maraming salamat sa mga sumali. At ang mga pinagpala manalo ng produkto from Period Correct Car Care Products: Gerard Farin from Mabalacat, Pampanga, Resly Von Cruz from North Cotabato, John Clyde Tejada from Boracay, Aklan. Maraming salamat. God bless. Mag-unboxing tayo. Yun. Kagabi, dumating tong box padala ni John Engero sa atin. Unboxing tayo ng box. Dahil naman ito yung radiator ni John Engero. Si Idol John. Uy, grabe, ang ganda. Ang ganda. Ay, grabe. Ito yung dating radiator ni John Engero na binigay niya sa akin. Bait, no? Hindi. Sa murang halaga, presyong kaibigan. Ito, just in case na bumigay yung ano natin, yung radiator natin, meron akong pampalit. Ayun, salamat John. What's up mga kausap? Welcome ulit sa another Usapang Minivan episode. This time, after natin ma-PMS si Bugoy at ma-install ang bagong luma na radiator niya from Netoy, ang DA17V ni John Engero, tutungo na tayo sa Lower Antipolo sa shop naman ni paring Joan Linga, si JL Racing, para sa day 1 ng camper van build ni Bugoy. Kaya samahan niyo ako sa pagbuo namin ni JL Racing kay Bugoy ang aking DA17V. On the way to JL Racing sa Lower Antipolo, ako lang yata yung vlogger na lobat ang cellphone at lobat ang mga GoPro. Ay nako, ang dami ko napalampas na nangyari. Kaya pagpasensyahan nyo na itong susunod na video at nakahubad na si Bugoy. So yun, what's up mga kausap? Dito tayo sa Usapang Minivan ulit. Nandito tayo sa JL Racing na sa Antipolo. Iluwas ko na yung sasakyan kaninang madaling araw. At ito na nangyari. Lobat nga kasi ako. Lobat. Kanina, palit radiator lang talaga gawin namin. Ewan ko ba't sabi ni Joe, tanggalin na raw lahat. Tanggal na lahat, oh. Wala na rin ceiling. Teka, mabilis lang to, ha. Kasi 12% na lang yung battery ko. Upos. Lang yung vlogger to. Pang 12% lang yung battery ng cellphone. Ayan. So, tanggal yung ceiling. Pinupok-pok na ni Joe. Pinalabas na itong mga to. Yung mga lubog. Si, yung magkapatid yun sa dulo, si Aldrin saka si Ding Dong. Ayan. Dong! Ayan. Green! Yes. Ayan. So, ayan. Ayusin na ni JL Racing to. Ayan. Ayusin nila yan. Tinanggal yung salamin. Tinanggal yung dashboard kasi ang daming putol-putol na wire. Tagarin na natin itong battery ko, ha, hanggang maputol na yung
Ayan, dahil putol-putol sa body module ba to, Jo? Sa body module, ayan. Dahil putol-putol na wire, hindi na ibalik. Kaya siguro ang daming naka-indicate do sa gauge na yung mga nakailaw. Ilaw-ilaw ba? Ito, nung tinanggal yung carpet, basa dito. Dumi-dumi oh. Dumi-dumi mo! Dumi-dumi mo! Ayan, oh. Tapos ito yung evaporator. Saan na drain? So, ayan. Ayan, makakaganapan dito ngayon sa sa ating minivan na si Bugoy. Ayusin yung mga duktungan na yan. Doon pa na may butas oh. Yun oh. Tanaw niyo yung butas. Papasok tubig dyan. Yan. Uulitin. Yun nga, bad news nga lang talaga dito sa kaha na to. Nung una, kala ko pwede pang putulin. Tapos uulitin yung duktungan. Sabi ni Jo, mukhang hindi na kailangan gawin yun. Kasi lutong-luto. Ay Jo, lutong-luto na yung pagkakaduktong. Yan o. Sunog na. So, pinakamagandang gawin dito, kikinisin. Tapos masilya talaga, solusyon na dyan. Yan o, nag-warp na po yung body. So, ang tamang ginagawin dapat pala dyan is parte-parte lang pag dinuduktong. Tama ba, Jo? Parte-parte lang. Para hindi naluluto ng gusto yung nasusunog ng gusto yung kaha. Siguro, kanya muna, didikit ka ng ganyan, tapos sa ibang lugar naman. Tapos pag lumamig na, babalikan mo yung katabi, ganyan. Kumbaga, hindi ko alam kung tawag doon sa technique na yun. May tawag siguro doon sa technique na yun ng paghihinang. Yan. Kung alam niyo yung tawag doon sa technique ng paghihinang na yun, paki-comment na lang po sa comment section. Okay? Yan. So, hindi na siya... Ngayon, gagawin na lang. Isasarado na lang kasi may mga konting butas-butas pa. Ito, tingnan nyo. Naluto yung kaha. Ayan, kita nyo ba? Ayan, naluto yung kaha. So, hindi na maibabalik. Kailangan daw yan unti-unti po. Duktong dito, tapos sa ibang spot naman, ibang spot, ganun. Tapos babalikan nyo, pag malamig na yung area na yun ng lata, babalikan nyo naman doon. Para hindi tuloy-tuloy na nagwa-wipe yung lata. Ngayon naman, nililipat ni Boss John yung wiper from right hand drive to left hand drive na wiper. Hindi natin, mamagikin niya yan. Magic. So tatapusin na lahat ng nandito sa front end bago isarado yung bintana saka yung mga kailangan isarado dito. Ito try na rin ilipat yun. Ayan o. Tapos tingnan natin kung paano gagawin ito sa wiper cowl. Tingnan natin magic. So ganun na nga mga kausap, day 1 ng ating project kay Bugoy, ang ating DA17V. Yan. Yan ang mga natapos. Ito yung mga natapos natin. Nakalas-kalas natin yung mga pyesa. Ayan siya lahat. Ito, sabi ko kay Aldrin kanina, radiator lang papalitan namin eh. Yung radiator galing kay John Engero. Uwi sa kalas lahat Anyways, ito yung wiper kagawin na ni Boss Joan na pang left hand drive LHD. Yan. Tapos merong vent kanina dito, tinanggal niya, sinarado. Tapos sinubulan na niyang linisin itong mga duktungan dito sa loob. Tinanggal namin yung pinto. Yan, nilinis niya na. Yung iba, bad news, yung iba, tagang ganun na lang, niretoke na lang. Katulad nito, niretoke to. Ito, niretoke rin. Ito, ayos naman. Tapos, ito mga to, hindi pa nagagalaw to eh. Ito yung mga bad news dyan. Yan, yun yan. Katulad sabi ko kanina, yan, naka-warp na yung lata. Gawa ng sobrang init. Halo na to. Ayan ko, lilinisin na lang to. Tapos,
mamasilyahan. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Boss Joan dyan eh. So, dito yung ilalim nung nung dashboard nung ating DA70 na si Bugoy. Ganyan siya. Wala siyang baki-baki doon. Parang katulad ng ginagawa nung kila Sir Dodong Lagan. Ginawa is yung binaliktad yung EPS. Yan o, binaliktad. Kaya lang, may ganit ng konti doon sa pagliko ng manibela. Hindi ko alam paano gagawin ni Boss Joan. Kasi masyadong angled to. Itong cross joint, masyadong angled. So, hindi natin alam paano gagawin. Baka itayo ng konti na pag ganon. Tapos, hindi ko alam. Basta, balance si Boss Joan dyan. Kaya, ano pa ba mga ginawa dito? Yun pa lang naman. So, day 1 pa lang naman yan. Marami pang pwede maganap. At pwede pang makita natin problema na pwede natin i-correct sa pagbibuild ng DA17V. Dito yan sa JL Racing, dito yan sa Lower Antipolo. Kung kayo po ay interesado magpagawa ng sasakyan dito sa amin, hindi pa masyadong nakaka-establish si Joan ng shop niya. Ayan o, tingnan nyo. Hindi pa masyado, open pa rin sa labas. Kaya ganyan pa rin, open pa rin yung mga gates. Wala pa masyado. Meron kami Starlet GT na ito. Starlet GT na to, kinonvert to from right to left. Si Boss Joan ang gumawa niyan. 350Z natin. 350Z ni Joan. Tapos meron dong Navara, Nissan Navara. Service vehicle natin. Kaya yun. So maraming salamat mga kausap. Day 1 pa lang naman to. So marami pa kayong aabangan na i-vlog natin sa mga susunod na araw. Ito pa pala yan parang inayos ni Joan yung mga bubong. Yan. May mga wirings na kulang. Katulad dito, pahabol pa rin pababay na ako eh. Yan Kaya pala hindi gumagana yung mga door locks ito dahil hindi naka-attach to. Yun, mga ganung bagay ba. So hindi naman kasalanan nila Asia Japan Surplus yan. Kasi nga ako na rin nag-request na buuin na lang. Tapos kami natatapos. Marami pa. Ito, lilinisin pa natin itong mga to. Yan, yung mga duktungan na yan. Duktungan na yan. Yun, medyo nalinis na yun. Pipinturahan natin ng anti-corrosion. Bumili kami ng anti-corrosion. So, yun, God bless everyone. Sana meron po kayong natutunan o nakita man lang sa mga angle ng sasakyan. Makikita nyo kung ganun pala ginawa doon sa sasakyan na yun. Ganun pala yun. So, anyways, God bless everyone. Peace out.